Wala pang isang taon buhat nang mamatay ang mama ni Syla nang muling mag-asawa ang papa niya. Wala namang problema sa kanya, kaya lang dapat pinaabot muna ng taon bago mag-asawa. Unang kita pa lang ni Syla sa babae ay hindi na maganda ang kutob niya. Pakiramdam niya, hindi ito gagawa ng mabuti. Makalipas ang 2 taon ay nagpakasal si Syla sa boyfriend nitong si Andre. Ang balak sana nilang mag-asawa ay bubukod ng bahay. Ngunit nakiusap ang papa niya na doon na lamang sila tumira. Total, malawak naman ang kanilang bahay. Ang hindi alam ni Syla, doon na mag-uumpisa ang kalbaryo ng kanilang pamilya. Inatake sa puso ang papa niya. Nahuli kasi nitong may lalaki ang madrasta niya. Dahil dito, nagdesisyon si Syla na alamin kung sino ang lalaki ng madrasta. Halos gumuho ang mundo niya nang makilala kung sino ang lalaki nito. Walang iba kundi ang asawa niyang si Andre. Sa labis na galit, nakipaghiwalay siya sa asawa at lumuwas siya ng Maynila. Sinadya niyang hanapin ang uniko iho ng madrasta at pinaibig ito hanggang sa naging ganap silang mag-asawa. Sa pagbabalik niya, handa na siyang maningil ng utang at hindi siya papayag na hindi makaganti sa madrasta at sa dating asawa. Bakit ang anak ko pa, Syla? Ayaw mo ba nun? Sa'yo ang asawa ko, sa akin ang anak mo. O diba? Ang saya-saya. Mama, bakit niyo kami iniwan? Bakit? Umiiyak na sabi ni Syla sa ina habang niyuyugyog ang walang buhay nitong katawan. Kung alam lang niya na maaaksidente ito, sana hindi na siya pumayag na umalis ito. Baka buhay pa ngayon ang mama niya. Sinisisi ni Syla ang sarili sa sinapit ng ina. Yakap ng papa niya ang nagpakalma sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na aksidente ang mama mo. Ang dapat nating sisihin, ang taong nakabangga sa kanya. Kahit na papa, kasalanan ko pa rin kung pinigilan ko lang sana si mama. Hindi niya to sasapitin. Awang-awa ang papa ni Syla na niyakap siya nito hanggang sa kumalma siya. Nang sa wakas na kalmado na siya, nagpaalam siya na pupunta ng presinto. Nahuli na kasi ang driver ng kotse. Pagdating sa presinto, kaagad niyang hinanap ang driver. Nang makita ito, hindi niya napigilan ang sarili na magalit dito. Kumusta ang papa mo? Ayun, wala pa ring pagbabago. Kinakabahan na nga ako sa pananahimik niya eh. Paano kung maisipan niyang, Diyos ko, huwag naman sana. Wala na akong ina. Ayaw ko na pati si papa ay mawala pa sa akin. Sagot ni Syla. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Babalik din sa dati si Tito Roman na masayahin at maraming baong energy dito sa tubuhan. Sana nga, Andre. Ayaw ko siyang nakikitang malungkot at palaging nagkukulong sa kwarto. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Sa wakas, unti-unti nang nakaka-recover ang papa niya. Lumalabas na ito ng kwarto at pumupunta na rin sa tubuhan. Isang hapon, umuwi ang papa niya na may kasamang babae. Maganda ang babae at sosyal kung manamit. In short, halatang mayaman ito base sa kilos at pananamit nito. Hi Papa, may kasama pala kayo? Sino po siya? Anak, siya ang tita Minerva mo. Mula ngayon, dito na siya titira sa bahay. Naguguluhan na nagpalipat-lipat ang tingin ni Syla sa papa niya at sa babae. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Sandali lang Papa, hindi ko kayo maintindihan. Anong ibig niyong sabihin na dito na siya titira? Ganito kasi yun anak. Ako at si Minerva ay magkarelasyon na. Napagdesisyon na namin na magsama na sa iisang bubong. Paliwanag ng papa niya. Po? Gulat na sagot ni Syla. Sorry anak, kung hindi ko kaagad sa'yo nasabi ang tungkol sa kanya. Sana okay lang sa'yo. Ayos lang naman sa akin Papa na mag-asawa ulit kayo. Pero wala pang 1 taon buhat nang mamatay si Mama. Alam ko naman yun anak. Pero ang tita Minerva mo, napapasaya niya ako. Dahil sa kanya, unti-unti ako nakakabangon sa kalungkutan. Hindi naman ibig sabihin na mag-aasawa ulit ako ay papalitan ko na ang mama mo. Mahal na mahal ko ang mama mo at kailanman
hindi na siya mawawala dito sa puso ko. Hindi man siya sang-ayon sa gusto ng ama, ay wala siyang nagawa kundi ang pumayag na lamang. Tumira sa bahay nila si Minerva. Nakikita naman niya na alagang-alaga nito ang papa niya at nakikita rin niya ang malaking pagbabago ng papa niya. Simula na makilala nito ang babae. Muling bumalik ang dating sigla nito at ganado na ulit itong magtrabaho sa tubuhan nila. Dahil dito, hinayaan na lamang ni Syla ang ama, lalo na't nakikita naman niya ang magandang pagbabago nito. Pinipilit ni Syla ang sarili na tanggapin si Minerva bilang stepmom niya. Pero kahit anong gawin niya, hindi talaga siya komportable sa babae. Pakiramdam niya, hindi ito gagawa ng mabuti. At marami itong itinatago sa kanilang mag-ama. Gusto sana itong sabihin ni Syla sa ama, ngunit ayaw niyang isipin ito na kontra siya sa love life ng dalawa. Kaya sinarili na lamang niya ang nararamdaman na pagdududa sa babae. Isang araw, dinalaw si Syla ng boyfriend na si Andre. Habang nag-uusap sila sa garden, napansin niyang panay ang tingin sa kanila ng babae. Bakit babe? Si Tita Minerva kasi, panay ang tingin dito. Sa tingin ko, ikaw ang tinitingnan niya. Ha? Ako? Bakit naman niya ako titingnan? Tanong ni Andre na tila naguguluhan. Iyon nga din ang iniisip ko eh. Imposible naman na type ka niya, parang anak ka na lang niya eh. Babe naman, kasing edad lang yun ni mama. Tsaka, hindi ako pumapatol sa matanda. Ikaw lang ang gusto ko, at wala nang iba pa. Dapat lang, dahil kung hindi matitikman mo ang galit ko at oras na niloko mo ko, hindi kita bibigyan ng second chance. Kasi para sa akin, naniniwala ako sa kasabihan na kapag niloko ka sa unang beses, hindi malabong lokohin ka ulit sa pangalawang pagkakataon. Hayaan mo, tatandaan ko yan babe. Pero huwag kang mag-alala, hindi yun mangyayari. Mahal na mahal kita, sa'yo lang ako at ang puso ko. Malaki ang tiwala niya kay Andre. Alam ni Syla na hindi siya nito lolokohin at ipagpapalit sa ibang babae. Lumipas pa ang mga araw at buwan, hindi na malaya ni Syla na 2 taon na palang magkarelasyon ang papa niya at ang babae. Wala naman naging problema sa nakalipas na 2 taon, kaya kahit papaano, naging panatag na ang kalooban ni Syla sa madrasta. Isang umaga, habang kumakain sila ng agahan ay sinabi ng papa niya ang balak nitong pagpapakasal sa babae. Bagaman ayaw sana ni Syla, ay hindi na niya sinabi. Pumayag na lamang siya sa gusto ng ama. Matagumpay ngang naikasal ang papa niya at ang babae. Marami ang mga dumalong bisita, kabilang na dito ang mga tauhan ng kanilang tubuhan. Tayo babe, kailan na magpapakasal? Ang tagal-tagal na kitang niyayayang magpakasal. Hanggang ngayon, wala ka pa rin sagot sa akin. Mabuti at sinabi mo yan. Yes babe, pumapayag na ako magpakasal at bumuo ng pamilya na kasama ka. Talaga babe? Oo babe, gusto ko na rin kasing lumagay sa tahimik at makasama ka at ng magiging mga anak natin. Natatawa na lamang si Syla nang yakapin siya ni Andre, sabay sabi ng I love you. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinasaya ngayon. Excited na ako na tawagin kang Mrs. Moran. Ako din babe, konting tiis na lang, malapit nang matupad ang pangarap natin. Kaagad nga nilang sinabi sa mga magulang ang planong pagpapakasal, na ikinatuwa naman ng mga ito, lalo na ng papa niya. Dahil may sapat na pera naman si Andre, kaya mabilis na naihanda ang kanilang kasal. 3 buwan lamang ang itinagal ng paghahanda at kaagad na naidaos ang kanilang pag-iisang dibdib. Walang pagsidlan ang kaligayahang nadarama ni Syla. Sa wakas, kasal na siya kay Andre sa nag-iisang lalaki na nagpatibok ng puso niya. Ang balak sana nilang mag-asawa ay bumukod na ng bahay para may privacy sila. Ngunit nakiusap ang papa niya na doon na lamang sila tumira. Huwag na kayong bumukod, Syla. Malaki naman itong bahay natin. Kasya tayong 4. Kahit magkaanak pa kayo ng marami ni Andre ay kasyang-kasya pa rin tayo dito. Pero papa, ang gusto sana namin ni Andre yung sarili naming bahay para may privacy ho kami. At saka kayo ni Tita Minerva,
Baka makaistorbo kami sa inyo kapag dito kami tumira. Walang problema sa akin, iha. Maganda nga yun, para masaya at hindi nakakabagot dito sa bahay. O ayan, narinig mo anak. Kay Tita Minerva mo na mismo nang galing na gusto niyang nandito kayo mag-asawa. Tsaka anak, ikaw na lang ang alaala sa akin ng mama mo. Makakaya mo ba akong iwan? Wala nang ang nagawa si Sayla kundi ang pagbigyan ang gusto ng ama. Mabuti na lamang at napapayag niya kaagad ang asawa. Nang matapos ang kanilang honeymoon, ay lumipat na nga sa bahay nila si Andre. Isang araw habang kumakain sila ng agahan ay niyaya siyang mag-shopping ng madrasta niyang si Minerva. Ayaw sana ni Sayla, ngunit naisip niya na baka panahon na para kilalanin niya ang babae. 2 taon na rin itong asawa ng papa niya at kasal na ang mga ito. Sa ayaw at sa gusto niya ay parte na ito ng kanilang pamilya. Yayayain sana kita mag-shopping mamaya, Sayla. Naisip ko kasi na simula na maging kami ng papa mo ay hindi pa tayo nakakapag-bonding. Sige po. Thanks, Sayla. Pinilit ni Sayla ang sarili na tanggapin ng babae bilang pangalawang ina. Pero hindi talaga niya kaya. Pakiramdam kasi niya hindi ito mapagkakatiwalaan na parang may gagawin itong hindi maganda sa pamilya niya. O sadyang napapraning lang siya kaya kung ano-ano na ang naiisip niya. Marami itong pinamili sa kanya na hindi naman niya kailangan. Ngunit nagpumilit ito kaya hinayaan na lamang niya. Nang matapos silang mag-shopping ay kumain sila sa isang Italian restaurant na paborito pala nito at nagkataon na paborito din niya. Napag-alaman ni Sayla na may isang anak pala itong lalaki na nasa Maynila. Anak ito na madrasta niya sa Amerikano nitong asawa. So, bakit kayo naghiwalay ng papa ng anak mo? Hindi ko naman siya mahal. Ang mga magulang ko lang ay may gusto sa kanya para sa akin. Dahil sa utos nila, napilitan ako magpakasal kahit hindi ko naman siya mahal. Nabuti na lamang at namatay siya ng maaga. Kaya hindi ako nahirapan na pakisamahan siya ng matagal. Nang mamatay siya, naiwan sa aming mag-iina ang lahat ng kayamanan niya. Sabi ko sa sarili ko, hindi na rin masama dahil sa kanya, yumaman ako at ang pamilya ko. Hindi naman alam ni Sayla kung ano ang isasagot sa madrasta. Oo, naiintindihan niya ito sa part na ayaw nito sa Amerikano dahil hindi nito mahal. Pero ang gamitin ito para yumaman, iyon ang hindi siya sang-ayon. Ang papa ko, mahal mo ba siya? Maniwala ka man sa akin o hindi, mahal ko ang papa mo. Siya ang unang lalaking minahal ko. Sana nga, dahil ayaw ko siyang masaktan. Yun lang naman ho ang gusto kong marinig galing sa inyo eh. Nang matapos silang kumain, nag-take out pa ito ng pagkain para sa papa niya at kay Andre. Kinagabihan habang nakahiga silang mag-asawa at nagpapaantok, naikwento niya ang tungkol sa pag-uusap nila ng madrasta. Sa tingin mo ba babe, totoong mahal ni Tita Minerva si papa? Siguro, kasi hindi naman sila aabot ng 2 years kung hindi, di ba? Tsaka nakikita naman natin na alagang-alaga niya ang papa mo. Kaya wala kang dapat na ikabahala, babe. Sana nga, ayoko kasing masaktan si papa. Nakikita ko kasi na mahal niya si Tita Minerva eh. Pag mabuti pa, wag mo muna silang isipin. Ang isipin natin kung paano tayo makakabuo. Gustong-gusto ko na magkaroon tayo ng anak. Ako din, babe. Para naman may apo na aasikasuhin si papa. Hindi yung puro sa tubuhan na lang siya maghapon. Dahil sa sinabi ni Sayla, mabilis siya nitong hinalikan sa labi at mabilis ang mga kilos na hinubad ang suot niyang nightgown. Ilang sandali pa, malaya na siyang inaangkin ng asawa. Buong pagmamahal nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Nang matapos, binuhat siya nito at dinala sa banyo. Doon nila ipinagpatuloy ang ginagawang pagpapaligaya sa isa't isa. Hanggang sa mapagod at gupuin sila ng antok. Makalipas ng ilang buwan, napansin ni Sayla na palaging balisa ang papa niya. Kaya naman, hindi na siya nakatiis at kinausap ito. Pa, ilang araw ko na kayong napapansin na palaging balisa at malalim ang iniisip. May problema ba kayo? Ang Tita Minerva mo, Sayla. Sa tingin ko, may ibang lalaki siya. What? Narinig ko siyang may kausap sa cellphone. Tinawag pa niya tong baby.
Baka naman nagkakamali lang kayo, Papa. Baka yung anak niyang nasa Maynila. Ang kausap niya, kaya baby ang tawag niya. Hindi, Sayla. Isang beses, na-wrong send sa akin si Minerva. Text niya sana iyon sa lalaki niya. Oh my God! Sinasabi ko na nga ba kung bakit hindi talaga magandang kutob ko sa babaeng yon. Huwag kayong mag-alala, Papa. Tutulungan ko kayong alamin kung sino ang lalaki ni Tita Minerva. Salamat, Sayla. Pero sa atin muna tong dalawa. Hindi pwedeng malaman o mahalata ni Minerva na alam na natin na may ibang lalaki siya. Kahit kay Andre, huwag mong sasabihin. Sige, Papa. Makakaasa kayo sa akin. Humanda sila. Oras na malaman ko kung sino ang lalaki niya, kakalbuhin ko talaga silang dalawa. Tinulungan nga ni Sayla ang ama na alamin kung sino ang lalaki ni Minerva. Ngunit sadyang magaling itong magtago, hindi nila mahuli-huli. Habang patuloy nilang inaalam kung sino ang lalaki ng madrasta, napapansin naman ni Sayla ang panlalamig ni Andre. Hindi na ito kagaya ng dati na sobrang sweet sa kanya. Ngayon kasi, maghapon na nga itong busy sa tubuhan. Pagsapit naman ng gabi ay maaga siya nitong tinutulugan. Madalang na lang may mangyari sa kanila. Pwede ba tayo mag-usap? Bukas na lang, babe. Inaantok na ako. Palagi ka namang ganyan. Ano bang nangyayari sa'yo, Andre? Bakit pakiramdam ko lumalayo na ang loob mo sa akin? Sorry, babe. Busy lang talaga sa tubuhan. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Sayla. Ayaw niyang isipin na may ibang babaeng kinalolokohan ng asawa niya. Hindi niya yun matatanggap, lalo na't wala pang isang taon buhat ng ikasal silang dalawa. Tsaka, ilang years silang magkasintahan, tapos mapupunta lang sa wala ang kanilang relasyon. Okay, sige, naiintindihan ko. Pero sana naman, Andre, huwag mong kakalimutan na may asawa ka, na kailangan din kita. Marami na tayong tauhan sa tubuhan. Hindi mo kailangan magstay doon maghapon. Sorry ulit. Siguro, nasanay lang ako na part na talaga ng pang-araw-araw kong buhay ang tubuhan. Hayaan mo, simula bukas, uuwi na ako ng maaga. At bukas, magde-date tayo. Ayos ba yun sa'yo? Asahan ko yan Sana tuparin mo. Kinabukasan, maagang nagising si Sayla. Naabutan niya ang papa niyang tahimik na nakaupo sa balkonahe. Si Tita Minerva na naman bang iniisip mo? Hindi ako matatahimik, Sayla, hanggat hindi ko nalalaman kung sinong lalaki niya. Lahat ng pagmamahal ko, ibinigay ko sa kanya, tapos lolokohin lang niya ako? Yun ang hindi ko mapapalampas. Hindi magtatagal, malalaman ko rin kung sinong lalaki niya. Huminahon lang kayo, Papa. Baka kung mapano pa kayo. Basta, promise ko sa inyo, tutulungan ko kayo na alamin kung sino ang kinalolokohan niyang lalaki. At sa oras na malaman natin, humanda siya. Ako mismo magpapalaya sa kanya dito sa bahay. Patuloy nilang inalam kung sino ang lalaki ni Minerva. Ngunit kahit anong gawin nila, ay hindi nila ito mahuli-huli. Isang hapon pagka-uwi ni Sayla galing sa market, naabutan niyang nahihirapang huminga ang papa niya. Patakbo niya itong nilapitan at pinakalma. Hinihingil itong tumingin sa kanya. Anong nangyari sa inyo, Papa? Tanong ni Sayla, puno ng pag-aalala ang boses nito. Nakita mismo ng dalawa kong mata. Mga walang hiya sila. Mga hayop. Mga baboy. Sagot ng papa niya. Galit na galit ito. Anong ibig niyong sabihin, Papa? Sinong lalaki ni Tita Minerva? Curious na tanong ni Sayla sa ama. Sino, Papa? Ngunit hindi na natuloy ng papa niya ang sasabihin nito. Bigla na lamang itong nahirapang huminga. Natatarantang humingi ng tulong si Sayla sa mga katulong. Kaagad nila itong isinugod sa ospital. Napag-alaman ni Sayla na inatake sa puso ang papa niya at nagkaroon ito ng mild stroke. Bakit ngayon ka pa inatake sa puso, Papa? Bakit? Hindi napigilan ni Sayla ang umiyak sa harapan ng amang natutulog. Hindi naman nagtagal ay nagising na ito. Tulala lamang itong nakatingin sa kanya. Awang-awa si Sayla na niyakap ang ama. Nasa ganun silang sitwasyon na bumukas ang pintuan at si Minerva ang pumasok.
Nagmamadali itong lumapit sa kanila. Hahawakan na sana nito ang papa niya nang tabigin ni Syla ang kamay nito. Ang kapal ng mukha mong pumunta dito at magpakita pa sa amin? Anong sinasabi mo, Syla? Bakit nagagalit ka sa akin? May nagawa ba ako sa'yo para magalit ka sa akin? Wow! Ang galing mo din, no? Tama talaga ang kutob ko. Ikaw ang tipo ng tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. At hindi nga ako nagkakamali. Sabihin mo nga sa akin kung sinong lalaki mo. Sino? Anong lalaki ang sinasabi mo? Wala akong lalaki. Ang papa mo lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Sa labis na galit, sinampal niya ito na mag-asawang sampal. Nang hindi pa makontento, hinila niya ito palabas ng kwarto. Ano ba? Bitawan mo nga ako, Syla! Nasasaktan ako! Reklamo ng madrasta. Talagang masasaktan ka sa akin. Nang dahil sa'yo, inatake sa puso ang papa ko. Galit na sabi ni Syla. Bakit mo ba isinisisi sa akin ang nangyari sa papa mo? Ha? At talagang may lakas ka pa ng loob na tanungin ako niyan? Gusto mo talagang malaman kung bakit? Nahuli ka lang naman ni papa na may kaanuhan na ibang lalaki. Ang kapal na mukha mo, hindi ka na nahiya sa amin, lalo na sa akin. Pwede ba, Syla? Huwag na huwag mo kong pagbibintangan sa isang bagay na wala kang ebidensya. Sige, ipagpalagay natin na may lalaki nga ako. Ang tanong ko, sino? Natahimik naman si Syla. Kung hindi lang sana inatake sa puso ang papa niya, alam na sana niya ngayon kung sino ang lalaki ng magaling niyang madrasta. Pero hindi ibig sabihin nun na tatahimik na lamang siya sa isang tabi. Aalamin pa rin niya kung sino ang lalaki nito. At sa oras na malaman niya, pinapangako niya sa sarili at sa papa niya na igaganti niya ito. Sa ngayon, wala pa akong ebidensya. Pero huwag ka masyadong magsaya, Minerva. Sa oras na malaman ko kung sino ang lalaki mo, humanda ka sa galit ko. Hindi mo gugustuhin na makalaban ako. Banta ni Syla sa madrasta. Ubod ng lakas niya itong binitawan. Walang pakialam si Syla kahit nasaktan ito sa ginawa niya. 3 araw din sa ospital ang papa ni Syla bago nakalabas. Nang makalabas ito, ay kumuha siya ng private nurse na siyang mag-aalaga. Bakit kumuha ka pa ng private nurse, Syla? Nandito naman ako para alagaan ang papa mo. Ikaw? Aalagaan mong papa ko? Niloko mo nga siya na naging dahilan kaya siya inatake sa puso. Hindi ko kasalanan kung inatake man sa puso ang ama mo. Kaya wag na wag mo kong sisisihin sa nangyari sa kanya. Kasalanan mo. Kung hindi ka makati, hindi aatakihin sa puso ang papa ko. Anong nangyayari dito? Bakit nagsisigawan kayong dalawa? Sabay pa silang napalingon ni Minerva nang marinig ang boses ni Andre. Itong magaling mong asawa, ako ba naman ang sinisisi sa nangyari sa papa niya? Bakit? Ginusto ko ba na atakihin siya sa puso? Siyempre hindi, dahil mahal ko siya at ayaw ko siyang mapahamak. Sinungaling! Kung mahal mo ang papa ko, hindi mo siya lolokohin. Pero anong ginawa mo, Minerva? Niloko mo siya! Samantala, sa Maynila abot tenga naman ang ngiti ni Ace. Paano ba naman? 3 babae ang nag-aaway-away para lang malapitan siya at pansinin niya. Sabihin mo nga sa akin, Ace, kailan ka ba titino? Depende kung kailan darating ang dream girl ko. Dream girl talaga? Yes, Eric. Dream girl. Ang tanong, kailan naman kaya darating yung dream girl mo? I think, malapit na. Actually, madalas ko siyang mapanaginipan. At sa panaginip ko, masaya kaming dalawa. Baliw! Ang panaginip, kabaliktaran yun sa nangyayari sa tunay na buhay. Ano palang itsura ng dream girl mo? Maganda ba? Hindi ko alam. Sa panaginip ko kasi malabo ang mukha niya. Pero yung boses niya, nakakaakit at kay sarap pakinggan. Yung labi niya, kay sarap halikan at kay lambot. Paano mo naman nasabi na siya ang dream girl mo? Hindi mo naman pala nakita ang muka. Hindi mo ba alam na ang magandang boses ay hindi yun kagandahan o kaagapuhan sa personal? Naniwala ka naman. Hindi yun totoo. Basta ako, sigurado ako na magandang dream girl ko. At sa oras na magkita na kaming dalawa, hindi ko na siya pakakawalan pa. Bahala ka.
Choice mo yan. Saka, free naman ang mangarap. Naiiling na lamang si Ace sa kaibigan. Siya si Ace Adrian Smith, ang nag-iisang anak ni Minerva, ang stepmom ni Sila. Kahit tutol siya sa pag-aasawang muli ng ina, ay wala siyang nagawa kundi ang pumayag na lamang. Katuwiran ng mama niya, malungkot ang buhay kapag walang love life. Akala niya noong una, hanggang pagbo-boyfriend lang ang gusto nito. Nagulat na lamang siya nang sabihin nito na doon na ito titira, sa bahay ng boyfriend nito. Kahit anong pagtutol ang gawin niya ay ayaw talaga nitong makinig. Kaya naman, hinayaan na lamang niya ang ina. Hanggang isang araw, nagulat na lamang si Ace nang sabihin ng ina na magpapakasal ng mga ito. Kahit anong pilit itong pumunta siya, ay hindi talaga siya pumunta. Masama ang loob niya sa ina dahil nagawa nitong ipagpalit sa ibang lalaki ang papa niya. Mahigit 2 taon ang kasal ngayon ang mama niya, pero ni minsan, hindi niya ito dinalaw o kinumusta man lang. Galit pa rin siya sa ginawa nito at hindi mawawala ang galit na yon hanggang hindi nito iniiwan ang bagong asawa. Tumunog bigla ang cellphone ni Ace nang tingnan niya kung sino ang tumatawag. Ay walang iba kundi ang mama niya. Naiiritang sinagot niya ang tawag ng ina. Umiiyak nitong boses ang narinig niya sa kabilang linya. Hello ma? Hey, why are you crying? Hindi napigilan ni Ace ang sariling mag-alala sa ina. Kahit galit siya, ay ina pa rin niya ito at hindi niya ito kayang tiisin. Tell me mama, anong nangyari sa inyo dyan? Son, help me! Puntahan mo ko dito, please! Wow! Congratulations, Minerva! Ang galing mo! Pang best actress ang atake mo! Kawawa naman ang anak mo. Pati siya na sarili mong anak ay niloloko mo. Pwede ba, Sila? Tigilan mo na ako. Wala akong panahon na makipag-away sa'yo. Alam ko naman na una pa lang, ayaw mo na sa akin. At yun ang ginagamit mong alas para paghiwalayin kami ng papa mo. Wow! Nahiya naman ako. Oo, hindi ko yun ide-deny. Ayaw ko talaga sa'yo. Hindi ko nga alam sa papa ko kung anong nagustuhan sa inyo eh. Kung tutuusin, matanda ka pang tingnan sa namayapa kong ina. Huwag mong sasabihin na kaya ka nagustuhan ng papa ko dahil sa pera mo. Hindi ganun ang papa ko. Kaya naming mabuhay dahil malawak ang tubuhan namin at marami kaming tauhan, kaya hindi namin kailangan ng pera mo. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Basta wag mong papakialamanan ang pagsasama naming mag-asawa. Hindi mo alam, Sila, kung sino ang binabangga mo. Wag mo akong tinatakot, Minerva. Hindi ako marunong matakot at wala akong inaatrasan na laban. Kaya kung ako sa'yo, galing-galingan mo magtago. Dahil sa oras na malaman ko kung sino ang lalaki mo, humanda ka sa akin. Matitikman mo ang galit ko. Nang gigigil na iniwan ni Sila si Minerva sa sala. Talagang inuubos nito ang pasensya niya. Mukhang mainit ata ang ulo mo ah. Paanong hindi iinit ang ulo ko? Hanggang ngayon, todo dinay pa rin si Minerva na may ibang lalaki siya. At ito pa babe, nahuli ko siyang kausap ang anak niya. May paiyak-iyak pa nalalaman. Pati sarili niyang anak ay nagsisinungaling siya. Napakawalang hiya talaga. Hayaan mo na babe. Baka naman totoong walang ibang lalaki ang madrasta mo. Baka imbento lang yun ng papa mo. O di kaya nagsiselos. Kaya ganun. Tiningnan ng masama ni Sila si Andre. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito tungkol sa papa niya. Anong gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling si papa? Nagawa-gawa lang yun na may lalaki si Minerva? Andre naman, sa tingin mo ba kung gawa-gawa lang yun ni papa ay aabot sa ganito na aatakihin siya sa puso? Anong gusto mong palabasin? Na pati atake sa puso ni papa ay gawa-gawa din niya? Andre, ang tagal mo nang kilala si papa. Tapos ngayon, pag-iisipan mo siya ng ganyan? I'm sorry babe, hindi yun ang ibig kong sabihin. Siguro, mas makakabuti kung hahayaan mo na lang ang madrasta mo. Kesa naman ganito na, lumalala ang away niyo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ayaw kitang mapahamak, lalo na't hindi natin alam kung anong klaseng tao ang madrasta mo. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ako natatakot sa kanya. Siya at ang lalaki niya ang dapat matakot sa akin. Hindi nila alam ang pwede kong gawin sa kanilang dalawa. Kinagabihan, bago matulog ay pinuntahan muna niya sa kwarto ang ama. Huwag kayong mag-alala papa.
hindi ako tumitigil na alamin ang kalokohang ginagawa ni Minerva. Igaganti kita, Papa, at sisiguraduhin ko na luluhod at magmamakaawa sa akin si Minerva. Araw ng Sabado, kakatapos lang magpasahod ni Andre sa mga tauhan nang dumating si Minerva. Kaagad itong pumulupot sa kanya na parang sawa. Amoy na amoy niya ang pabangong ginamit nito na nanunuot sa ilong niya. Bakit ka nagpunta dito? Alam mo naman na mainit ka ngayon sa mga mata ni Sayla. Hayaan mo siya. Kahit anong gawin niya, wala siyang malalaman tungkol sa atin. Relax ka lang, Andre. Ako ang bahala sa'yo. Mamumuti na lang ang mga mata ng asawa mo sa kakahanap sa lalaki ko. Huwag ka masyadong pakampante, Minerva. Narinig mo naman ang mga sinabi sa'yo ni Sayla. Lalo na ngayon na inatake sa puso ang papa niya. Anong gusto mong gawin ko? Ha, Andre? Ang magpanik? Ang matakot sa asawa mo? Papunta pa lang siya, pabalik na ako. Marami pa siyang kakainin bago niya ako malamangan. Mabuti nang nag-iingat. Mabuti sana kung ikaw lang ang malilintikan. Paano naman ako? Galingan mo kasi ang pag-arte. Paikutin mo siya sa mga palad mo para hindi kanya pagdudahan. Alam mo, kesa pinag-uusapin natin siya, maglaro na lang tayo para masaya. Nangaakit na sabi ni Minerva. Napakagatlabi naman si Andre, sabay tango kay Minerva. Sa pag-aakalang walang taong pupunta doon dahil magagabi na. Kaya kampante silang naglaro ng apoy sa loob ng kubo. Samantala, naisipan naman ni Sayla na puntahan ng asawa. Ilang linggo na rin siyang hindi nakakapunta sa tubuhan. Simula nang atakihin sa puso ang ama. Nagtataka pa si Sayla na makitang sarado ang kubo, ganong maliwanag naman sa loob. Ang kubong yun na nagsilbing opisina ng papa niya. Pero simula nang ikinasal sila ni Andre, ay silang dalawa na lang ang nagpapatakbo ng tubuhan. Papunta-punta na lamang doon ang papa niya. Bubuksan na sana ni Sayla ang pintuan na gawa sa Nara nang makarinig ng ingay na nanggagaling sa loob ng kubo. Dahil dito, curious siyang sumilip sa maliit na butas. Sapat upang makita niya ang nangyayari sa loob ng kubo. Natutop ni Sayla ang bibig nang makita ang dalawang taong parehong hubot-hubad at pinapaligaya ang isa't isa. Nakahiga si Minerva sa lamesang naroon, habang nasa ibabaw naman ito ang asawa niyang si Andre, na abala sa pagpapak sa madrasta niya. Naikuyong bigla ni Sayla ang dalawang kamao. Nag-aapoy ang mga matang, sinugod ang dalawa sa loob ng kubo. Pareho pang nagulat ang dalawa nang pagbabatuhin niya ng hawak na tubo. Natataranta ang kilos, hindi na alam ang uunahin. Mga baboy! Dito pa talaga sa kubo ni Papa? Hindi na kayo nahiya? O sadyang mga walang hiyalan talaga kayo? Ngayon alam ko na, Andre, kung bakit mo pinagtatanggol ang matandang yan at pinapalabas mong sinungaling ang papa ko para pagtakpan ng mga kahayupan nyo. Grabe, Andre, hindi kita kinaya. Imagine, ako ang asawa mo, fresh at masat sa gurang na yan. Tapos ipagpapalit mo lang ako sa patuyo na at wala ng asim? Matatanggap ko pa sana kung ipagpapalit mo ako sa mas bata at mas maganda sa akin. Pero dito sa gurang na to, Diyos ko naman, Andre, saan napunta ang utak mo? Sayla, please, hayaan mo ako magpaliwanag sa iyo. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa akin. Kahit anong sabihin mo, hindi na ako maniniwala sa iyo. Sinungaling ka, Andre. Manloloko! Nang makita ni Sayla na kinukuha ni Minerva ang mga saplot, ay mabilis niya itong inunahan at walang awang pinagutay-gutay ang mga saplot nito. Ang kapal na mukha mo para sirain ang mga damit ko? Mas makapal ang mukha mo. Hindi ka na nahiya? Pati asawa ko, pinatus mo. Hindi ko kasalanan kung pinatulan ako ng asawa mo. Baka naman kasi hindi mo siya madadala sa langit, kaya ayaw na niya sa'yo at mas gusto niya sa akin. Napaismid na lamang si Sayla at natawa sa sinabi ni Minerva. Sa halip na patulan, ay inilang hakbang lang niya ang pagitan nilang dalawa. Na makalapit sa madrasta, ay ubod ng lakas niya itong hinila sa buhok. Wala siyang pakialam kahit hubot-hubad ito. Ano ba, Sayla? Bitawad mo nga ako? Nasasaktan ako! Reklamo ni Minerva. Pilit itong inaalis ang kamay niyang nakahawak sa buhok nito.
Sayla, please, bitawan mo na si Minerva. Maawa ka sa kanya. Wala siyang suot na kahit ano. Nakakahiya sa mga tao. Baka kung ano pang isipin nila. Narinig niyang sabi ni Andre. Dahilan upang lingunin niya ito. Abala na ito ngayon sa pagsusuot ng mga damit. Tinignan niya ito ng masama, tsaka itinuloy ang paghila kay Minerva na animong isa itong kalabaw. Nakakahiya ba kamo ha, Andre? Bakit nahiya ba kayo nang lokohin niyo kami mag-ama? Di ba hindi? So bakit ako maaawa sa babaeng ito? Yun nga ang gusto ko, ang malaman ng buong mundo kung gaano kakati si Minerva. Walang pakialam na pinagpatuloy ni Sayla ang ginagawang paghila sa madrasta. Nakasunod na ngayon sa kanila si Andre at patuloy ang pakiusap nito sa kanya. Pero hindi siya natinag. Galit na galit siya ng mga oras na yon at hindi mawawala ang galit na yon hanggang hindi siya nakakaganti sa madrasta niya. Patuloy pa rin siya sa paghila kay Minerva. Wala siyang pakialam kung magasgas man ang legs nito sa kakahila niya. Tama na, Sayla! Nandito na tayo sa highway. Baka may makakita sa akin na ganito ang itsura ko. Umiiyak na pakiusap ni Minerva. Wala akong pakialam. Yun nga ang gusto ko eh. Ang malaman ng buong mundo kung gaano ka kawalang hiya at kakating babae. Alam kong galit ka sa akin. Tanggap ko yon. Gantihan mo ko sa kahit anong paraan. Huwag lang sa ganito. Ayaw kong pagfiestahan ng buong mundo. Nakakahiya. At isa pa, baka makarating sa anak ko. Wala akong pakialam kung pagfiestahan ka man nila. Kasalanan mo dahil malandi ka. Minahal ka ni Papa, pero anong iginanti mo sa kanya? Niloko mo lang siya. Ngayon, Minerva, tikman mo ang ganti ko. Sa ginawa mo sa Papa ko at sa pangaahas mo sa asawa ko. Nang makarating ng highway ay napangiti si Sayla. Napalingon ito kay Minerva at Andre. Sayla, tama na. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Nakakahiya. Pero hindi niya pinansin ang sinabi ni Andre. Nagpatuloy siya sa paghila kay Minerva hanggang makarating sila ng bahay. Nagulat naman ang katulong nila na makitang hila-hila niya sa Minerva na hubot-hubad. Ay, Diyos ko Lord! Mahabaging langit! Anong nangyari, Sayla? Bakit hila-hila mo si Ma'am Minerva? Paano ba naman, Manang? Nahuli ko na naglalaro ng apoy sa kubo ni Papa. Ang Papa, gising pa ba siya? Oo, gising pa. Mabuti kung ganun. Pakilinis na lang, Manang, at pagkatapos, pakisprayan para matanggal ang virus na kumapit sa sahig. Hila-hila pa rin niya sa Minerva paakyat ng hagdanan hanggang makarating sila sa kwarto ng Papa niya. Pagbukas niya ng pintuan ay gising pa nga ito. May sorpresa ko sa inyo, Papa. Charan! Tsaka niya pabalibag na binitawan si Minerva. Kamuntik pang masubsob ang mukha nito sa tiles sa sobrang lakas ng pagkakabalibag niya. Nanlalaki naman ang mga mata ng Papa niya nang makita ang itsura ng asawa nito na puro putik, bukod doon, hubot-hubad ito na parang si Eva. Nahuli ko sila, Papa, sa tubuhan. Ang mga walang hiya, hindi na nahiya. Ang kubo niyo pang ginawang motel. Alam ko na ngayon, Papa, kung anong ibig sabihin ng Si Andre ang lalaki na babaeng to. Hindi mo siya deserve, Papa. Nang dahil sa kanya, nagkaganyan ka. Magpagaling ka, Papa. Ako ang bahala. Igaganti kita sa kanila. Lalo na kay Minerva. Nang matapos kausapin ni Sayla ang Papa niya, ay hinarap niya si Minerva na nakadapa pa rin sa sahig. Gusto ko, bukas pagising ko ay wala ka na dito sa pamamahay namin. Dahil sa oras na makita pa kita, hindi lang yun ang aabutin mo sa akin. Bago tuluyang lumabas sa kwarto ng Papa niya, ay ubod ng lakas niyang sinipa sa pagmuka si Minerva na kinasigaw naman ito. Kulang pa yan sa ginawa mo sa amin ni Papa. Ito ang tatandaan mo, Minerva. Hindi pa tayo tapos. Nanlilisik ang mga matang, tiningnan niya ang babae bago lumabas ng kwarto. Pagkagaling sa kwarto ng Papa niya, ay dumiretso na si Sayla sa kwarto niya. Pagkabukas ng pintuan, nakita niya kaagad si Andre na nakaupo sa gilid ng kama. Tumayo ito na makita siya at lumapit. Magkakasunod na sampal ang pinatikim niya kay Andre. Ang kapal-kapal na mukha mo. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo, Andre. Bakit mo to nagawa sa akin? Bakit? Sorry.
Hindi ko sinasadya, Sayla. Patawarin mo ko. Promise, hindi na to mauulit. Magbabago na ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Sobra mo ko sinaktan. Pinagkatiwalaan kita. Binigay kong lahat sa'yo. Pero, ito lang palang igaganti mo sa akin? Mag-impake ka na. Ayaw na kitang makita dito. Simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Nandidiri ako sa'yo, Andre. Imagine, nasa fresh ka na nga. Pumunta ka pa sa patuyo na at walang asim. Bakit, Andre? Ginayuma ka ba ni Minerva? O baka naman, kaya mo pinatulan ng gurang na yon dahil sa pera niya? Alin doon ang tama, Andre? Hindi ko alam. Tama na, Sayla. Pag-usapan natin to at ayusin. Wala na tayong pag-uusapan at wala na tayong aayusin. Tapos ng lahat sa atin at ikaw ang tumapos nun. Akala ko, iba ka, Andre. Pero mas masahol ka pa sa demonyo. Kunin mo na mga gamit. At ngayon din, lumayas ka sa pamamahay namin. Layas! Nang hindi kumilos si Andre ay si Sayla na mismo ang kumuha sa mga gamit nito. Pinaghahagi sa pagmumukha ni Andre hanggang sa maubos. Padabog na lumabas ng kwarto si Sayla at nagtungo sa balkonahe para sumagap ng hangin. Pakiramdam ni Sayla ang sikip-sikip ng dibdib niya. Hindi niya matanggap na niloko siya ni Andre at pinagpalit sa madrasta niyang matanda pa sa mama niya. Humanda ka sa akin, Minerva. Hindi pa ako tapos maningil sa'yo. Sisiguraduhin ko na magmamakaawa ka sa akin at luluhod. Nang gabing yon, sa guest room natulog si Sayla. Kinabukasan pagising niya ay wala na sa kwarto si Andre. Pababa na siya ng hagdanan nang makasalubong si Minerva. Nangingitim ang kabilang mukha nito sa sinipa niya. Marami din itong sugat sa braso at legs. Dulot iyon ng paghila niya kagabi. Bakit nandito ka pa? Di bang sabi ko, umalis ka na dito sa pamamahay namin? Hindi ako aalis sa pamamahay na to. Baka nakakalimutan mo, Sayla. Asawa ko ng papa mo at may karapatan ako sa lahat ng pag-aari niya. Wow! Asawa ka pala ni Papa? Akala ko kasi, sausawan ka na magbiyanan. Kasi sinausawan ka na nga ni Papa. Nagpasawsaw ka pa sa manugang niya na asawa ko. Alam mo, namumuro ka na talaga sa akin. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero hindi ako aalis dito. Dito lang ako dahil asawa ko ni Roman na papa mo. Okay, fine. Gusto mong tumira dito? Pagbibigyan kita. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo sa'yo na rin si Andre? Ayoko na kasi sa kanya eh. Nandidiri ako. Akmang sasampalin na sana siya ni Minerva, ngunit mabilis niyang nahawakan ng isang kamay nito. Hindi mo ko pwedeng saktan o padapuan ng palad mo ang pagmukang to. Mahal akong maningil, Minerva. Okay, payag na akong manatili ka dito. Tama ka, asawa ka ni Papa at kasal kayo. Kaya may karapatan kang manatili dito. Gets ko yun. Bago niya iwan sa bungad ng hagdanan si Minerva, ay nginitian niya ito ng ubod ng lapad. Ngiting may kasamang paghihiganti. Nang araw ring iyon ay nag-file ng annulment si Sayla. Buo na ang desisyon niyang makipaghiwalay sa asawa. Kahit lumuhod pa ito sa harapan niya at lumuha ng dugo, wala siyang balak na bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Masyado siyang nasaktan. Walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanya. Nang matapos asikasuhin ang annulment, sunod niyang pinuntahan ang bahay ng tita Clara niya. Nagulat pa ito nang ibalita niya ang nangyari sa papa niya at ang ginawang panloloko dito ni Minerva. Gusto ko, tita, na habang wala ako ay sa bahay ka muna tumira para matingnan-tingnan niyo ang papa. May private nurse naman siya kaya hindi ka mahihirapan na alagaan siya. Wala namang problema sa akin, Sayla. Kapatid ko ang papa mo at mahal ko siya. Pero teka nga muna, saan ka ba pupunta? Bakit aalis ka? Luluwas ako ng Maynila. May misyon ako doon. At sa pagbabalik ko, humanda sa akin si Minerva. Lintik lang ang walang ganti. Ano bang binabalak mo, Sayla? Baka ikaw naman na mapahamak. Isipin mong papa mo. Kailangan ka niya. Kaya ko ang sarili ko, tita Clara. Basta, saglit lang ako doon. O siya, sige. Mag-ingat ka. Kailan bang alis mo? Mamayang gabi, tita. Hindi na ako makapaghintay pa na makaganti kay Minerva.
Pagka-uwi ng bahay, kaagad na nag-impake ng mga gamit si Syla. Nang matapos, pinuntahan niya sa kwarto ang ama at kinausap. Aalis ako, Papa. Mga ilang linggo lang naman ako mawawala. At sa pagbabalik ko, humanda sa akin si Minerva. Ibinili na kita kay Tita Clara. Mamaya, pupunta na siya dito. At dito muna siya titira habang wala ako. Gagawin ko to, Papa, para sa atin. Para makuha natin ang hustisya. Mahal na mahal kita, Papa. Mag-iingat ka dito, lalo na kay Minerva. Pagsapit ng hapon, bumiyahe nga patungo Maynila si Syla para hanapin ang anak ni Minerva. Nabuti na lamang at nabanggit nito kung saan ang mga ito nakatira, kaya hindi siya nahirapan na hanapin ito. Nang makarating sa address ng bahay ni na Minerva, ay kaagad siyang nag-doorbell. Hindi naman nagtagal, bumukas iyon. Sinadya ni Syla na kunwari himatayin sa harapan ng guard para tulungan siya nito at iyon na maging daan para makapasok siya sa pamamahay ni Minerva. Nagpapanik ang guard, hindi alam ang gagawin. Maya-maya, narinig ni Syla ang pagdating ng isang sasakyan. Hindi nagtagal, narinig niyang bumukas ang pintuan at may boses lalaki na nagsalita. What happened, Arnold? Sino yung babae? Hindi ko nga alam, sir. Nag-doorbell siya dito kaya binuksan ko. Nang kinakausap ko, bigla na lamang hinimatay. Narinig ni Syla na sabi ng guard. Pasimpleng iminulat ni Syla ang mga mata para tingnan ang itsura ng anak ni Minerva. Napawaw siya na wala sa oras na makita ang mukha nito. Napakagwapong lalaki, biniyayaan ng perfect na height at magandang pangangatawan. Sa bagay, Amerikano ang tatay nito. Idagdag pa na maganda din si Minerva, kaya perfect ang naging anak nito. Huwag lang magmana sa ugali ni Minerva na mahilig sa lalaki at makipaglaro ng apoy. Ipasok mo siya sa loob. Pagkatapos, tawagan mo si Dr. Santos. Utos ni Ace sa guard. Copy, sir. Sagot ng guard. Naramdaman nga ni Syla na binuhat siya ng guard. Ilang sandali pa ay inihiga siya nito sa malambot na foam. Sa tingin ni Syla, nasa loob siya ng isang kwarto. Samantala, matamang pinagmamasdan ni Ace ang babaeng natutulog sa kama niya. Napakaganda nito, kahit na simple lang ang suot nitong damit at wala rin itong makeup. Kahit ang lips nito ay walang bahid ng lipstick. Naiiling na lamang si Ace habang pinagmamasdan ng babae. Ilang sandali pa, nakita niyang gumalaw ang babae at unti-unti na itong nagmumulat ng mga mata. Nakangiti niya itong nilapitan. Titig na titig naman ito sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Ace. Medyo masakit pa ang katawan ko. Ang ulo ko. Nasaan ako? Sino ka? You're in our house. I'm Ace Smith. Pagpapakilala ni Ace sa babae. Syla ang pangalan ko. Where are you from? Why did you end up here, sa house ko? Tanong ni Ace sa curious na boses. Galing ako sa probinsya namin kaya lang na-hold up ako eh. Lahat ng pera ko ay tinangay. Pwede bang humingi ng favor kung okay lang sa'yo? Sure, what is it? Sagot ni Ace. Pwede ba makitira dito kahit ilang days lang? Hanggang sasunduin lang ako ng kaibigan ko? Huwag ka mag-alala, mabait ako at mapagkakatiwalaan. Pakiusap ni Syla. No problem, you can stay here. The house is spacious and big. It's just me, the servants, driver and guards here. Naku Ace, salamat. Malaking tulong to sa akin. Salamat uli ha. Sabi ni Syla. Okay, I'll leave you for now. I have dinner prepared. While I'm away, rest okay? Sabi ni Ace. Okay, sige. Salamat ulit. Bumaba nga si Ace para sabihin sa mga katulong na maghanda ng pagkain at dagdagan ito dahil may bisita siya. Magkasabay nga silang kumain ng hapunan ni Syla. Napansin ni Ace na kaunti lang ito kumain, kaya pala ang sexy ng katawan nito. Idagdag pa niya na binayayaan ito na magandang muka. Ang guest room na ang pinagamit niya kay Syla. Habang nakahiga, hindi maiwasan ni Ace ang mapangiti. Nang sumagi sa isipan niya ang mukha ni Syla, lalo na nang magawi ang tingin niya kanina sa labi nito, nakaisarap sigurong halikan.
Ano ba Ace? Pati ba naman bisita mo ay pag-iinteresan mo? Saway ni Ace sa sarili. Kinabukasan, nang magising si Ace, dinaanan niya muna sa guest room si Syla. Pero tahimik. Ang akala niya ay tulog pa ito. Ngunit pagpasok niya sa kusina, naabutan niya itong tumutulong sa mga katulong sa pagluluto. Sa mga sandaling ito, hindi maiwasan ni Ace ang mapansin ang magandang ugali ni Syla. Hindi lang pala ito maganda sa panlabas, kundi pati na rin sa panloob. Ang mga katulong naman ay tila masaya sa pagtulong ni Syla. At si Ace, hindi rin maiwasan ang mapangiti sa nakikita. Good morning! Bati sa kanya ni Syla. Good morning. Why did you wake up so early? And why are you cooking here? Medyo maayos ng pakiramdam ko eh. Salamat talaga Ace. Bilang pasasalamat, gusto kitang paglutuan ng masarap na breakfast. Sagot ni Syla. You don't have to do that. You're a guest. All you need to do is rest. Sabi ni Ace. Ayos lang Ace, maliit na bagay. O siya, sige na, maupo ka na dyan at malapit na itong maluto. Napapangiti na lamang si Ace sa kauna-unahang pagkakataon, may taong nagluto ng almusal niya na hindi katulong ang gumawa. Ni minsan kasi ay hindi pa siya naipagluluto ng mama niya. Wala kasi itong hilig sa pagluluto. Ang gusto lang nito ang mag-shopping at mag-casino. Kung minsan, panay out of town, ni hindi nga siya nito inaalagaan. Lumaki siyang tanging ang yaya Anselma ang nag-aalaga sa kanya. Sa mga sandaling ito, hindi maiwasan ni Ace ang mapaisip sa pagkakaiba ng mama niya at ni Syla. Hanggang sa opisina, hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Ace. Bagay na kaagad namang napansin ni Eric. Aba, mukhang masaya ka ngayon ah. Siguro, may napagluraan ka na naman kagabi no? Biro ni Eric. I didn't play with anyone last night, but a beautiful woman ended up at my house. She's staying there temporarily while waiting for her friend. Sagot ni Ace. So, what's your plan with that woman? I think Eric, she's my dream girl. She's the woman I've been dreaming about every night. Really? How did you know that she's the one? Sabi ni Eric sa curious na boses. I know when I met her, I won't let her go anymore. So what's your plan now? I'll marry her. What? Right away? Napalakas bigla ang boses ni Eric sa sinabi ni Ace. Why not? I know. I feel she's my dream girl. The woman meant for me. Can you think about it first, Ace? What if she's been a bad person and just pretending to get into your house? What if she has accomplices who are burglars and planning to rob you? Natatawang binatukan ni Ace ang kaibigan. Masyado itong overreacting at praning. Samantala, natutuwa naman si Syla. Mukhang umaayon sa kanya ang pagkakataon. Kaya naman ang araw na yun, buo na ang plano niya na takamin at akitin si Ace. Nakita ni Syla na lumalangoy sa pool si Ace. Dali-dali siyang bumaba at nagtungo sa pool. Can I join you? Sure. Dahan-dahan na hinubad ni Syla ang suot na roba hanggang sa swimsuit na lamang ang matira sa kanya. Nakita niya ang paglunok ni Ace at ang pasimple nitong pagpasada sa kabuuan niya. Sige, ganyan nga Ace, para magawa ko ng plano ko. Bulong ni Syla sa sarili. Sa mga sandaling ito, hindi maiwasan ni Syla ang mapangiti sa plano niya. Kaagad na lumusong sa tubig si Syla at sinadyang idikit ang katawan sa lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata. Maya-maya, si Syla na mismo ang naunang humalik sa lalaki. Nakaagad naman itong tinugon. Mapusok at puno ng pagkasabik ang mga halik na pinagkakaloob sa kanya ni Ace. Ilang sandali pa, naramdaman ni Syla ang isang palad nito sa nag-uumpisang maglakbay sa pribadong parte ng katawan niya. Sa halip na pigilan, ay hinayaan lamang niya. Ayun ang gusto niya, ang may mangyari sa kanilang dalawa. Nang sa ganon, wala na itong kawala sa kanya. Sige lang Ace, angkinin mo ko para makaganti na ako sa walang hiya mong ina. Anang isipan ni Syla habang nagpapaubaya sa lalaki.
Naramdaman na lamang ni Syla nang buhatin siya ni Ace at higa sa Bermuda grass. Muli nitong inangkin ang mga labi niya habang abala naman ang isang kamay nito sa pag-aalis sa suot niyang swimsuit. Tuluyan ngang ibinigay ni Syla ang sarili kay Ace. Hindi sana kasali ang katawan niya, pero naisip niyang mas mabilis siyang makakaganti kung ipapain niya sa anak ni Minerva ang katawan. At hindi nga siya nagkamali dahil kumagat ito sa patibong niya. Ngayon na may nangyari na sa kanila ni Ace, hindi ito makakatanggi sa mga gusto niya. Alam ko, masyadong naging mabilis ang nangyari sa atin, Syla. Pero huwag kang mag-alala, pakakasalan kita kahit bukas na bukas din. Hindi naman makapaniwala si Syla sa narinig galing kay Ace. Ang ine-expect niya ay hindi ito magyayaya ng kasal. Sa halip ay siya ang magsasabi. Pero nabaliktad ang sitwasyon. Kasal? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Pakakasalan kita, Syla. At sa tingin ko, mahal kita. Pag-amin ni Ace. Lalong nabigla si Syla sa sunod na sinabi ni Ace. Ginagap nito ang isang kamay niya at dinala sa tapat ng dibdib nito. Narinig ni Syla kung gaano kalakas ang tibok ng puso nito. Bigla tuloy siyang nakonsensya. Pero wala nang atrasan. Iniisip na lamang ni Syla na pumapanig sa kanya ang tadhana. Please, Syla, pakasalan mo ko. Pakiusap ni Ace. Oo naman, Ace, pakakasalan kita. Pero pwede ba na sa judge muna tayo magpakasal? Tsaka nang sa simbahan? Sure, lahat ng sasabihin mo ay masusunod. Talaga? Yes, sabihin mo lang, Syla. Lahat ibibigay ko sa'yo. Gusto ko sana pagkatapos ng kasal natin bukas, umuwi tayo sa amin para makilala ka ng papa ko. Ayos ba yun sa'yo? Okay, no problem. Talaga? Maraming salamat, Ace. Kinabukasan ay ikinasal nga sila sa judge na kaibigan ni Ace. Tanging ang kaibigan lamang nitong si Eric ang nag-iisang witness sa kanilang pagpapakasal. Pagsapit ng hapon, kaagad silang bumiyahe pa uwi ng probinsya. Tuwang-tuwa ang tita Clara ni Syla na makita siya. Mabuti at nakabalik ka kaagad, Syla. Teka, sino yung kasama mo? Turo ng tita Clara niya kay Ace. Siya nga pala, tita Clara. Si Ace po, asawa ko. Ace, ang tita Clara ko. Pagpapakilala ni Syla sa dalawa. Tama ba ang narinig ko? Asawa mo? Opo, tita. Si Ace po ang asawa ko. Naguguluhan siyang tiningnan ng tita Clara niya. Maya-maya, hinila siya nito sa likod ng kanilang bahay. Habang naiwan naman sa bukas na gate si Ace. Ano bang nangyayari, Syla? Sino yung Ace? Paano mo siya naging asawa? Totoong asawa ko siya, tita. Si Ace. Siya ang nag-iisang anak ni Minerva. Ano? Oo, tita. At siya ang gagamitin kong alas laban kay Minerva. Paano na si Andre? Di ba kasal kayo? Nag-file na ako ng annulment namin. Siguro naman, napirmahan na niya yun. Diyos kong bata ka. Paano pag nalaman niyang si Ace na ginamit mo lang siya? Laban sa ina niya. Baka saktan ka niya o di kaya idemanda ka niya ng... Relax, tita. Kayang-kaya ko siyang paikutin sa mga palad ko. Si Minerva ang humanda sa akin. Paano ka naman nakakasigurado na kaya mo siyang paikutin sa mga palad mo? Dahil mahal ako ni Ace, tita. At ang pagmamahal niya ang gagamitin kong kahinaan niya. Kung ano man ang binabalak mo, Syla, sana pag-isipan mo muna ng mabuti bago mo umpisahan. Salamat sa payo, tita. Ipagdasal niyo na lang ako. Binalikan ni Syla si Ace at sabay na silang tatlo na pumasok sa loob ng bahay. Nagulat si Syla na makita si Andre. Katabi nito si Minerva sa upuan. Nagulat din ang dalawa na makita siya. Lalo na nang makita ni Minerva ang anak nitong si Ace. Mama? Narinig ni Syla na sabi ni Ace na makita ang ina. Tumayo naman si Minerva at lumapit sa kanila. Niyakap nito ang anak. Pagkatapos ay nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa. Nagkakilala kayong dalawa? Yes. Anong ginagawa mo dito, Mama?
Bakit nandito ka sa bahay ni na Syla? Nandito ako dahil dito ang bahay ng Tito Roman mo. Eh ikaw Ace, bakit ka nandito? At kasama mo pa si Syla? Asawa ko si Syla. Anong sabi mo? Asawa mo si Syla? Yes, may problema ba? Wow, a small world. Imagine, ang stepdaughter mo ang napangasawa ko. Nakita ni Syla ang pagkalito sa mukha ni Minerva. Tila naguguluhan ito sa mga nangyayari. Talaga Tita Minerva? Anak niyo si Ace? Kung alam ko lang na anak niyo si Ace, di sana na-invite ko kayo sa kasal namin. Plastic niyang sabi sa madrasta. Sandali lang Ace, mag-uusap lang kami ni Syla. Okay, go ahead. Hinawakan siya sa kamay ni Minerva at iginiya patungong kusina. Pagdating sa kusina, ubod ng lakas niyang hinatak ang kamay na hawak nito. Bakit ang anak ko pa Syla? Bakit hindi? Ayaw mo nun? Sa'yo ang asawa ko. Sa akin ang anak mo. O diba? Ang saya-saya Minerva? Kung gusto mong gumanti, sa akin, ako na lang Syla. Huwag ang anak ko. Ayaw ko nga. Sabi ng karamihan, masakit sa isang ina ang makitang nasasaktan ng anak. Sana hindi yun mangyari sa'yo. Kasi pag nagkataon, kawawa ka naman. Anyway, ano ba talagang itatawag ko sa'yo? Tita Minerva? Mama Minerva? Ahas o sawa? Wait, parang wala dyan. Parang mas bet kitang tawagin na sausawan na magbiyanan. Akmang sasampalin sana siya ni Minerva nang may pumigil sa kamay nito. Sabay pa silang napatingin kung kaninong kamay iyon. Sa oras na saktan mo si Syla, ako makakalaban mo. No, iho. Hindi ko siya sasaktan. Ganito lang kami magbiruan ni Syla. Right, Syla? My favorite stepdaughter? Totoo bang sinasabi ni Mama? Yes, totoo ang sinasabi ng Mama mo. Ang mabuti pa, umakyat na tayo sa kwarto para makapagpahinga na tayo. Sinamahan ni Syla sa kwarto niya si Ace. Pagkatapos, lumabas din siya para puntahan ng ama sa kabilang kwarto. Habang naglalakad patungong kwarto ng ama, may mga kamay na bigla na lamang humila sa kanya. Inis na inalis ni Syla ang mga kamay na iyon at hinarap ang may-ari na walang iba kundi si Andre. Ang kapal na mukha mo na hawakan ako? Sino yung lalaking kasama mo? Bakit sa kwarto natin siya matutulog? Ano ka mo? Kwarto natin? Correction, kwarto ko lang. Teka nga muna, pinalayas na kita. Bakit nandito ka na naman sa pamamahay namin? Nag-asawa pa rin tayo, Syla. At may karapatan akong manatili dito. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang lalaking yun? Bagay nga kayong dalawa ni Minerva. Ang hilig yung mang-angkin nang hindi naman sa inyo. Hindi na kita asawa, Andre. Nag-file na ako ng annulment natin. Yung lalaking kasama ko, siya lang naman ang bago kong asawa ngayon. Hindi yan totoo. Mag-asawa pa rin tayo, Syla. Ako lang ang asawa mo. Simula nang niloko mo ko at sumausaw ka sa patoyong gurang na yon, nawala na ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na tayo mag-asawa, Andre. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Wala ka ng lugar sa pamamahay na to, pati sa tubuhan. Huwag mong hintayin na tumawag pa ako ng pulis at silang dumampot sa'yo dito. Pasensya ka na, Andre. Hindi akong babaeng inaakala mong mahina. Ganito lang ako tingnan, pero hindi ako magpapaapi sa inyo. Inis niyang iniwan si Andre. Hindi na hinintay ni Syla na makasagot pa ito. Pagpasok ni Syla sa kwarto ng ama, ngumiti ito na makita siya. Masaya ko anak na, bumalik ka na. Saan ka ba nagpunta? Napaiyak naman si Syla nang marinig na nagsalita na ang papa niya. May inasikaso lang po ako, Papa. Masaya ako at magaling ka na. Oo anak, dahil yun sa'yo. Patawarin mo ako anak. Kung nakinig lang ako sa'yo, hindi sana ako masasaktan ng ganito. Wala kang kasalanan, Papa. Si Minerva at Andre ang may kasalanan. Hindi na sila nahiya sa atin. Mga baboy. Makikipaghiwalay na ako kay Minerva. Kahit mahal ko siya nakahanda na akong bitawan siya. Masaya ako sa desisyon mo, Papa. Nandito lang ako sa likuran mo. Kaagad ngang inasikaso ng papa niya ang pakikipaghiwalay kay Minerva.
Mabuti na lamang at hindi na nagmatigas ang babae. Hindi pa man ito natatanggap ang annulment paper, ay kusa na itong umalis sa bahay nila. Alam ni Syla na hindi tanga si Ace para hindi maramdaman ang nangyayari sa paligid nito. Pero ni minsan, hindi siya nito kinausap o tinanong ng kahit ano. Makalipas ang 2 buwan, tuluyan na ngang napawalang bisa ang kasal ng papa niya at ni Minerva. Ganon din ang kasal nila ni Andre. Ang huling balita ni Syla ay tuluyan na nagsama sina Andre at Minerva. Isang araw, nagdesisyon si Syla na kausapin si Ace at ipagtapat ang lahat. Mabait itong tao, hindi kagaya ni Minerva. Unfair naman kung patuloy niya itong lolokohin. May gusto sana akong sabihin sa iyo, Ace, tungkol sa mama mo at tungkol sa totoong ako. Sana kung ano man ang sasabihin ko, wag mo akong huhusgahan. Ako lang naman to nagawa dahil nasaktan ako. Ang tanging pagkakamali ko lang ay idinamay kita sa galit ko sa mama mo. Kung sasabihin mo sa akin lang tungkol sa pagtataksil ni mama sa papa mo, alam ko na yon. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yon? Kami lang dito ang nakakaalam, maliban sa amin ay wala na. I'm sorry, Syla, pero palihim kitang pinaimbestigahan at nalaman ko ang lahat-lahat sa iyo, maging ang tungkol sa inyo ni Andre. Kung ganon, bakit pinakasalan mo pa ako? Because I love you. Ikaw ang babae sa panaginip ko. Ikaw ang dream girl ko. Maiintindihan kita kung makikipaghiwalay ka sa akin. Alam ko naman na hindi mo ako mahal. Napaiyak na lamang si Syla. Hindi niya inaasahan na ganoon kabuti ang kalooban ni Ace. Nakukonsensya siya dahil dinamay niya ito sa paghihiganti niya sa ina nitong si Minerva. Patawarin mo ako, Ace. Hindi ko sinasadya na saktan ka. It's okay. I understand. Sa huling pagkakataon, pwede ba kitang yakapin? Oo naman. Nang araw ring yon, ay bumalik na sa Maynila si Ace. Masaya si Syla na nakilala niya ito. Nabigyan sila ng pagkakataon na magkakilala at magkasama kahit panandalian lamang. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Syla galing sa presinto. Gusto siyang makausap ng driver ng kotse na nakabangga sa mama niya. Kaagad nga itong pinunta ni Syla. Ngumiti ito na makita siya. Maraming salamat, ma'am, at pumayag ka na makipag-usap sa akin. Ang sabi mo sa telepono, importante ang sasabihin mo sa akin. Ano yon? Hindi na kaya ng konsensya ko, ma'am. Gabi-gabi ko napapanaginipan ng mama mo. Ang mama ko? Bakit? Ma'am Syla, wala po talaga akong kasalanan sa nangyari sa mama mo. Hindi ako nakabangga sa kanya. What? Kung hindi ikaw, sino? Si Ma'am Minerva po. Siya ang totoong nakabangga sa mama mo. Nang gabing yun, galing sa isang party si Ma'am Minerva. Oras ng gabi nang tawagan niya ako at pinapunta sa pinangyarihan ng insidente. Nagulat ako nang makita ang babaeng duguan sa semento. Nang lapitan ko ang babae, ay buhay pa to. Nakita nito ang mukha ni Ma'am Minerva. Sa sobrang takot ni Ma'am Minerva, sinigasaan ulit niyang mama mo. Hanggang sa tuluyan itong malagot na ng hininga. Sinabi sa akin ni Ma'am Minerva na akuin ko ang lahat kapalit ng malaking halaga. Dahil sa anak ko may sakit kaya napilitan akong pumayag at sumuko sa mga pulis. Nanginginig sa sobrang galit si Syla nang malaman ng katotohanan na involved si Minerva sa pagkamatay ng mama niya. Kaya pala, bigla na lang itong sumulpot sa mga buhay nila dahil ito pala ang totoong salarin. Kaagad na sinabi ni Syla sa papa niya ang natuklasan. Tulad niya, galit na galit din ito kay Minerva. Ipinahanap nila si Minerva pero bigo silang mahanap ang babae. Pero hindi sila titigil na mag-ama na hindi mabigyan ng katarungan ang sinapit ng kawawa niyang ina. 2 linggo ang nakalipas na makatanggap ng tawag si Syla galing kay Ace. Napatawag ka, Ace. May kailangan ka ba sa akin? Tapos na, Syla. Mabibigyan mo na ng katarungan ng pagkamatay ng mama mo. Anong ibig mong sabihin? Nasa mga pulis na ngayon si mama. Mahal kita, Syla, at mahal ko din ang mama ko. Pero hindi ko siya kukonsintihin sa maling nagawa niya. May kasalanan siya sa batas na kailangan niyang pagbayaran. Napaiyak na lamang si Syla. Hindi makapaniwala sa naririnig galing sa bibig ni Ace. Isinuko nito ang sariling ina. Hindi ito kagaya ng ibang anak
na hinahayaan lang ang maling gawain ng magulang. Maraming salamat, Ace. Ang dami ko ng utang sa iyo. Hindi ko alam kung paano pa kita mababayaran. Masaya ako na nakatulong ako. Sana kung nasaan man ngayon ang mama mo ay matahimik na ang kaluluwa niya. Walang inaksayang sandali ang mag-ama, kaagad silang nagtungo sa presinto para makita si Minerva. Pagdating doon, kaagad nilang hinanap si Minerva. Nang makita nila ang babae, patakbo itong nilapitan ni Sila at pinagsasampal. Walang hiya ka? Kriminal! Ang kapal na mukha mo! Ikaw palang dahilan kaya namatay ang mama ko. Tapos ang lakas ng loobong tumuntong sa pamamahay namin. Paano ka nakakatulog sa gabi habang nakikita mo ang larawan ng taong pinatay mo? Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya na patayin ang mama mo. Natakot lang ako kaya ako yung nagawa. Roman, patawad. Hindi ko ginusto na mawalan ka ng asawa. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa amin. Pinatay mo na nga ang asawa ko. Niloko mo pa ako at inahas mo ang asawa ng anak ko. Nagsisisi ako na minahal kita, Minerva. Ikaw ang taong hindi pwedeng mahalin at pagkatiwalaan. Mabubulok ka dito sa kulungan at sisiguraduhin ko na dito ka na mamamatay. Sigaw ni Sila kay Minerva bago ito talikuran. 3 months later, nagising si Sila ng umagang iyon na masama ang pakiramdam. Nanlalaki ang mga mata niya nang maalala na ilang buwan na siyang hindi dinadatnan. My God, hindi kaya buntis ako? Para makumpirma ang hinala, kaagad siyang nagtungo sa klinik at nagpa-check up. Abot tenga ang ngiti ni Sila nang malaman na buntis siya. Nagbunga ang ilang beses na may nangyari sa kanila ni Ace. Relax ka lang dyan, baby. Pupuntahan natin ang daddy mo. Tiyak, matutuwa yun kapag nalaman ang tungkol sa'yo. Kausap ni Sila sa manipis na tiyan. Nakailang doorbell din si Sila bago pinagbuksan ni Arnold. Natuwa ito na makita siya. Ang Sir Ace mo, nasan siya? Nasa kwarto niya, ma'am. Nagpapahinga. Aakyatin ko na siya. May mahalaga akong sasabihin sa kanya. Sige po, ma'am. Good luck. Nang makarating sa kwarto ni Ace, kakatok na sana si Sila nang bigla itong bumukas at iluwa ang gwapong si Ace. Sila? Nandito ako, Ace, para mag-apply ng trabaho. Sure, pero sa opisina na lang bukas. Tamang-tama, kailangan ko ngayon ng sekretary. Hindi, ayaw ko na maging sekretary mo. Okay, so anong trabaho ang gusto mo? Gusto ko na maging asawa mo habang buhay at maging ina ng mga anak mo, Mr. Ace Adrian Smith. Qualified ba ako na maging asawa mo at ina ng mga anak mo? Hindi lang qualified, kundi higit pa. Ibig ba nitong sabihin, magiging asawa na talaga kita for life? Hindi lang for life, kundi hanggang sa kabilang buhay. I love you, Ace. I love you more, my dream girl, my princess, my queen. Dahil dyan, may gift ako sa'yo. Really? Ano yun? I'm pregnant. Magiging daddy ka na. Really? Yes, magiging daddy na ako. Nagulat na lamang si Sila nang buhatin siya ni Ace at mabilis na angkinin ang mga labi niya. Nag-uumapaw ang kasiyahan sa puso ni Sila. Nabiguman siya kay Andre, natagpuan naman niya ang tunay na pag-ibig. Sa